Naku, walang urungan. Muling umatake ng matindi ang puwersa ng Amerika laban sa Iran. Sa gitna ng sobrang init na tensyon sa Strait of Hormuz, nagliparan ang mga missile at nagliyab ang mga base militar. Habang ang China ay opisyal na nananawagan ng kapayapaan, pero pataguraw nitong sinusuportahan ang Iran. Pero ang malaking tanong, sumali na nga ba ang China sa gyera laban sa Amerika? Dito lalo pang uminit ang sitwasyon. Lumabas ang usapin tungkol sa Chinese anti-stealth radar na sinasabing ginagamit ng Iran para masubaybayan ang mga advanced aircraft ng Amerika. Hindi lang yan, mas lalong gumulo ang sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil libu-libong barko raw ang naapektuhan at nahihirapang makadaan habang tumitindi ang tensyon sa lugar. Mga kahistoryador, ito na nga ba ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig? Tara, panoorin natin. Mga kahistoryador, para sa Iran, ang Strait of Hormuz ang pinakamalakas nilang alas. Ito ang pangtakot nila sa buong mundo. At dito nga nagsimulang mas uminit pa ang tensyon. Bago ang pagsabog noong May 26, may ceasefire muna o pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Parehong pagod na ang dalawang kampo sa ilang buwang palitan ng drone at missile. Pero manipis lang ang kapayapaang iyon. Parang salamin na konting galaw lang, basag agad. Habang nag-uusap ang mga diplomat sa Qatar para humanap ng permanenteng kasunduan. Pero sa likod nito, may mga palihim na kilos pa lang nangyayari. Dito na pumasok ang mga report ng US Central Command o CENTCOM. Ayon sa tagapagsalita nilang si Captain Tim Hawkins, may mga kahina-hinalang galaw daw ng mga Iranian unit malapit sa port city ng Bandar Abbas. Ang Bandar Abbas ay isang importanteng daungan ng Iran na direktang nakaharap sa Strait of Hormuz. Hindi lang daw simpleng ronda ang ginagawa ng mga Iranian. Gamit ang maliliit pero mabilis nilang bangka, sinusubukan daw nilang maglagay ng sea mines o mga bombang inilalagay sa ilalim ng dagat. Isipin mo kung gaano kadelikado yun, mga kahistoryador. Isang sea mine lang, pwedeng sumabog at magpalubog ito ng mga malalaking oil tanker sa isang iglap lang. Kaya naman kapag nagawa ng Iran na harangan ang Strait of Hormuz gamit ang mga bombang ito, parang pinisil nila ang leeg ng ekonomiya ng buong mundo. Oo, ramdam na ramdam natin yan dito sa Pilipinas. Matinding pagtaas ng gasolina. Dahil dito mga kahistoryador, hindi na raw nagpatumpik-tumpik pa ang Amerika. Para sa kanila, malinaw na senyales daw ito na may malaking atake na pwedeng mangyari. Kaya bago pa mangyari ito, agad silang nagpadala ng mga warplane at nagsagawa ng precision strikes o eksaktong target na pambobomba. Boom! Inunahan kaagad ng Amerika ang Iran. Ayon sa Amerika, ginawa lang nila yun bilang self-defense o pagtatanggol sa sarili para protektahan ang mga sundalo nila at masigurong tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko sa lugar na iyon. Dito kitang-kita, sa isang iglap lang, niyanig ng malalakas na pagsabog ang mga missile launch site ng Iran bago pa ito umatake. Kahit yung mga bangkang sinusubukang maglatag ng mga bomba sa dagat, nawasak din sa gitna ng tubig. Pero heto ang matindi. Habang nagkakagulo at umiinit ang sitwasyon sa Iran, mabilis namang sumingit ang China sa eksena. Sa harap ng media at sa mga opisyal nilang pahayag, paulit-ulit silang nananawagan ng peace o kapayapaan. Oo, mga kahistoryador, gusto raw ng China ang kapayapaan. Pero tingnan nyo kung ano ang gagawin nila. Sabi nila, mas mabuti raw na mag-usap ang dalawang bansa at iwasan ang dahas na baka lalo pang magpalala ng gulo. Ang sarap pakinggan, di ba? Parang tropang umaawat sa away.
Pero ayon sa sinasabi sa balita, may mas mabigat daw na nangyayari sa likod ng magagandang salita. At heto yun. Habang nagsasalita raw ang China tungkol sa kapayapaan, sila rin daw ang nagbibigay ng malalakas na armas at teknolohiya sa Iran ng patago. Naku, at hindi lang basta ordinaryong armas. Isa raw itong teknolohiya na malaking epekto sa laban sa ere. Ito ang YLC-8B UHF Band Anti-Stealth Radar System. Yes, mga kahistoryador. Para mas maintindihan natin kung bakit sinasabing mabigat ang radar na ito, kailangan munang maintindihan ang stealth technology ng Amerika. Sa loob ng maraming taon, kilala ang militar ng Amerika sa mga eroplanong halos hindi makita sa radar. Kasama dito ang F-35 Lightning II at ang malaking B-2 Spirit bomber na ginawa para mahirapang matukoy ng radar ng kalaban. Paano? Espesyal ang hugis ng mga eroplanong ito para ang radar signal ay tumalbog, palayo, imbes na bumalik sa pinanggalingan. Meron din silang espesyal na coating o pintura na sumisipsip ng radio waves. Dahil dito, nakakapasok sila sa teritoryo ng kalaban, nakakabomba at nakakaalis ng hindi agad napapansin. Kaya para sa maraming bansa, isa ito sa pinaka nakakatakot na klase ng kalaban. Yung andyan na pala pero hindi mo makita. Oo, pero dito lalo raw uminit ang sitwasyon dahil sa pagpasok ng Chinese YLC-8B radar. Parang nabawasan o nabutas ang dating lakas ng invisible shield ng Amerika. Ang radar na ito nagawa ng Nanjing Research Institute of Electronics Technology sa China. Hindi raw ito ordinaryong radar. Gumagamit ito ng tinatawag na UHF o Ultra High Frequency Band. Ibig sabihin, mas malalaki at mas mahabang radio wave ang gamit nito kumpara sa normal na radar. Dahil dito, hindi raw gaanong umepekto ang espesyal na hugis at pintura ng mga stealth plane ng Amerika. Sa halip na umiwas ang signal, tumama raw ang alon sa mismong katawan ng eroplano at bumabalik sa radar. Kaya dahil dito, mas napapansin ito ng air defense ng Iran. Hindi lang yan, kaya raw nitong makakita o makadetect ng F-35 at B-2 bomber sa layong hanggang 700 kilometers. Isipin mo na lang, akala ng piloto ligtas siya dahil halos invisible ang eroplano niya. Pero malayo pa lang, posible na raw na natutunugan na siya ng depensa ng Iran. Dahil dito, sinasabing malaking pagbabago o game changer ang pagpasok ng teknolohiyang ito mula China papuntang Iran sa gitnang silangan. Sa pagkakataong ito, nabawasan daw ang dating lamang ng Amerika sa himpapawid at nabigyan ang Iran ng mas maagang babala laban sa posibleng biglaang pag-atake. Kaya kung titignan mga kahistoryador, hindi na lang ito simpleng away ng Amerika at Iran. Sa tingin ng iba, parang naging proxy war o patagong banggaan na rin ito ng dalawang malalaking bansa, Amerika at China. Para sa pananaw na ito, parang nagsisilbing kakampi o pangkontra ng China ang Iran sa gitnang silangan para hamunin ang impluwensya ng Amerika. Pero hindi lang daw doon natatapos ang tulong ng China. Ayon sa mga ulat ng intelihensiya, ginagamit na rin daw ng Iran ang Beidou Navigation Satellite System ng China. Dati, ang mga drone at missile ng Iran ay umaasa sa GPS o Global Positioning System na kontrolado ng Amerika. Ang problema, kapag may giyera, kaya raw guluhin o i-jam ng Amerika ang GPS, kaya naliligaw o pumapalya ang direksyon ng mga armas ng Iran. Pero dahil sa Beidou system ng China, parang nagkaroon ang Iran ng sarili nilang mata sa kalawakan na hindi basta kayang patayin o harangan ng Amerika. Kaya naman sinasabing mas naging matibay, mas sakto at mas precise ang mga drone
at missile attack ng Iran laban sa mga base militar ng Amerika ngayon. Isipin mo raw ang sitwasyon ngayon. Bawat galaw ng Amerika parang may bantay na mata ng China na ginagamit ng Iran. Bawat missile launch site na sinusubukan daw sirain ng US noong May 26, may depensang suportado ng teknolohiyang Chinese. Ito raw ang dahilan kung bakit kahit sunod-sunod ang airstrike ng Amerika, hindi agad umaatras ang Iran. Sa tingin nila, may malakas silang kakampi na nakaalalay sa likod. Ang nangyayari sa China, sa harap ng media, sila ang mukhang kampi sa kapayapaan at maayos na usapan. Pero sa likod daw ng eksena, sila rin ang nagbibigay ng tulong na pwedeng magpatagal sa gulo. Samantala, paano naman ang Iran? Kahit may bagong airstrike ang Amerika, matigas pa rin ang paninindigan nila at nangakong gaganti. Para sa Iran, malinaw daw na paglabag sa ceasefire o tigil putukan ang ginawa ng US. Pero sa kabilang side, hindi rin pwedeng baliwalain ang paglalagay ng mga bomba o sea mines sa Strait of Hormuz na malaking banta rin sa kalakalan ng buong mundo. Sa ngayon, mahigit 1,500 barko na raw ang hindi makaalis o natigil malapit sa strait dahil sa takot na sumabog o madamay sa putukan. Bawat araw na nakatigil ang mga barkong yan, katumbas daw ng milyong-milyong dolyar na lugi sa ekonomiya ng mundo. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot dito? Yung posibilidad na may magkamali sa kahit ilan sa dalawang kampo. Isipin mo, paano kung isang araw, gamit ang Chinese anti-stealth radar, mapabagsak nga ng Iran ang isang F-35 ng Amerika. Kapag bumagsak ang ganong ka-advance na eroplano at may mamatay na piloto, pwede itong maging sapat na dahilan para magdeklara ang Amerika ng full-scale war o todong gerang laban sa Iran. At kapag nangyari yun, baka hindi na lang sa rehiyon umiikot ang gulo. Posibleng mapasali ang China at Russia para protektahan ang sarili nilang interes. At doon na pwedeng magsimula ang mas malaking digmaan na ayaw makita ng kahit sino. Ano sa tingin nyo mga kahistoryador? Magtatagumpay kaya ang Amerika na mapasunod ang Iran gamit ang airstrikes? O makakabawi ang Iran gamit ang teknolohiyang sinasabing galing sa China? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.